Nasa linya natin ang co-chair ng House Infra Committee, si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Opo. Kong, kailan ang hearing ng Infra Committee? Ang hearing po na una ay sa September 2 na po, sa Tuesday po, Tuesday. ng alas 9 ng umaga. Simula na po yung pag-imbestiga ng House Infrastructure Committee. Ang mga pinakaunang napatawag ninyo ay sino-sino po ba? Well, syempre yung 15 mga kontratista, yung kabuuan po ng DPWH, yung BIR, syempre doon sa tax payments po ng mga contractors, yung COA po, kung talaga nakapag-post-audit po sila, doon nito pong mga proyekto po na binabanggit po ng Pangulo. At syempre, bukod po doon sa 15 contractor, yung isa pong contractor na inaakusahan ngayon na meron pong ghost project, no? Yung pong Sims Construction Trading na nabanggit po ng Pangulo yung nakaraan. Si Mayor Benji Magalong naghihintay daw ho ng invitation at handa raw siya. Meron na ho bang napadala, Kong? Darating din ho yung araw na yun, pero hindi ho sa unang hearing yun. At i-require ho natin siya na i-disclose yung 67 names na binabanggit niya na mga kongresistang kontratista. At pangalawa, sino po yung listahan niya ng mga kongresista o senador na tumatanggap po ng 30%, 40% kickback mula sa mga proyekto po ng gobyerno. So ano pong kategorya ng invitation sa kanya? As resource person? As witness? As resource person ho yan. Kasi kung meron ho siyang impormasyon kung sino ho yung mga 67 na congressmen na mga kontratista at sino ho yung mga tumatanggap po ng kickback ng 30% to 40%, talagang valuable po yung impormasyon niya. Pero he will have to do it under oath. No? Kasi grave na akusasyon din po yun laban po sa mga tao. Doon po ba sa mga kontraktor na congressman, wala kayong alam, congressman, bilang chairman ng Infra Committee? Dapat ho, banggitin ho yan under oath, no? Kung sino ho yung mga kontratista. Kasi kailangan natin gumawa ng distinction, no? Sino ho yung mga kontratista ngayon na kongresista na kumukuha pa rin ho ng mga proyekto po sa gobyerno. Malaki ho yung pagbabawal sa konstitusyon, kahit sa anti-graft laws, na dapat hindi ho kumukuha ng kontrata ang mga miyembro ng Kongreso at Senado. Paano po kung ang kongresista po ay nag-divest? Ano po ang kategorya niya? Hindi na po siya kontratista? I think pagka full po yung divestment niya, hindi ho dapat na pumasok yun dun sa ibig sabihin ng contractor legislator. Kasi very specific ho yung prohibition Ito pong pagbabawal. Opo, pero kayo po ba naniniwala dun sa divestment, Congressman, bilang isang bilang isang progressive din na kongresista at abogado pa? Well, divestment po. Pagka sinabi nila nag-divest sila, ang assumption ho natin doon, dapat ho talaga full divestment. Ibang bagay ho kung halimbawa nag-divest ka, pero nakikinabang ka pa rin doon sa proceeds po ng iyong pong negosyo. Halimbawa, once po yung pagkakaiba. Halimbawa po nag-divest pero ang kanyang pamilya din ang nananatili doon. At habang siya po ay congressman, ay marami po siya nakukuhang mga proyekto, yun po ba ay dapat paniwalaan na totoong divestment? Pagka yung po dito po sa GPPB na mga rules po natin, I think yung po pagbabawal ay within the third degree of consanguinity. So kung ibig sabihin, kung yung po mga kamag-anak niya within the third degree of consanguinity, nangongontrata pa, may problema ho yan. Yun yung specific po na pagbabawal sa ilalim po ng ating batas. Ang problema po kaya yata nito, siguro yung kung legal ang pag-uusapan, sasabihin nag-divest na, wala na yung pangalan ng congressman, sasabihin nyo hindi na siya papatak bilang legislator contractor, wala po kayong sigurado ko walang maituturo si Mayor Magalong na gano'n. Pero wag naman na siguro tayong magplastikan, kayo din naman ay kongresista at sabi ko nga kay abogado rin, marami din kayo mga sources tungkol sa ginagawa ng iba on how to go around the rules. Well, hindi din naman tayo nasa negosyo ng paggawa ng imbestiga ng walang ebidensya. Di ba? So, important na mapag-usapan yan sa full public view kung sino ho itong mga taong ito. At hindi rin naman ako yung taong nag-aakusa. Si Mayor Magalong ho yung nag-aakusa kung sino ho yung mga taong ito. So, gusto natin malaman sa kanya. Saan yung ebidensya na sinasabi niya na kahit nag-divest ka,
talagang nakikinabang ka pa rin sa pagsawsaw sa proyekto po ng gobyerno. So, I don't think I have that burden. It is him who has actually that burden. Okay. Kung Terry, ano bang mga powers ang ibinigay sa inyo na speaker o ng liderato ng Kongreso diyan sa Infra Committee? May para isagawa, meron ba kayong special powers na nanggaling sa speaker o sa leadership ng Kongreso? Wala naman ho. Yung typical powers lang po ng pag-iimbestiga nandyan. So, syempre, yung pagkakaroon po ng to compel yung po subpoena sa mga dokumento at mga tao na magpakita po sa Kongreso at sa komite. At syempre, yung pong kailangan pagka lahat ng mga resource person, dapat na magsalita po doon under oath. Ibig sabihin, may personal knowledge po sila. Apo. Doon sa kanila po mga babanggitin. May mga nabanggit ng mga ghost projects, substandard projects, natutukoy ang mga DPWH officials, mga contractors. Hahanapin nyo rin ba, may intention ba kayong hanapin kung sino rin ang mga proponent ng mga projects na yon? Tama ho yun. Actually, kahapon nag-break ho kami nung balita. Yung ilan po actually, karamihan po doon sa mga napuntahan po ng Pangulo ay mga NEP-originated projects. No? So kahapon, yung pinag-usapan ng ghost project na nagagalit po yung Pangulo sa Baliwag, Bulacan, NEP-originated project po ito. So, NEP pala yun? Po nito, NEP pala yung ghost project na yon sa Baliwag? Opo. Ang nag-propose po noon, hindi po congressman o senador. Ang nag-propose po noon, DPWH mismo. Ngayon ho, i-break ko sa programa po ninyo, yung substandard ng mga pinuntahan po ng Pangulo, yung in-implement po ng Wawaw tsaka ng St. Timothy. 180 million in total po yun. Yung saan yun? Na nakalabas daw ho. Sa Bulacan din ho. Sa Bulacan? Sa Kalumpit po at sa parehong Kalumpit. Yung mga yan, magkaibang barangay lang ho. 180 million po in total yung dalawang proyekto. NEP din. NEP din. Opo. Kung ang hinahanap po natin na proponent sa mga napuntahan na po ng Pangulo, DPWH po yung nag-propose po. Yung kung yung sa Mindoro. Ang sabi ho ni Congressman Panaligan, parang NEP din daw po yun eh. So, kailangan natin malaman. Kasi hindi po namin napupuntahan. I think si Senator Lacson yung better po magpaliwanag. Siya yung nagsiyasat eh. Opo. So, inuuna ho namin kasi ngayon, mga napuntahan na po ng Pangulo at yung pong ghost at mga undercapitalized na mga firms. Yung mga nakakuha po ng malalaking mga kontrata pero maliit lang po yung kapital. So, mga problemadong proyekto ng NEP ay natutukoy na ninyo. Ulitin ko yung tanong ko, pati ba ho yung mga problemado, ghost, kung meron man na projects na ang nagpondo ay mga senador o kongresista, ay itutuntunin din ninyo ang kung sino? Siyempre, wala naman nagsabi na hindi ho dapat puntahan kung ano ho yung mga, whether congressional initiative proposed po yan o NEP proposed, kung naging ghost project yan o naging substandard, kailangan makita ho ng tri-committee po ito. Oo. Si Congressman Leandro Leviste, may binabanggit na. Baka gusto nyong imbitahan na kagad siya. In a future hearing ho, siguro second or third hearing, yung pong insidente po ng bribery involving po yung district engineer, dapat maisalang po yan. Kasi I think may binabanggit si Congressman Leviste na higit pa ho doon sa district engineer. Kumbaga parang ginamit lang daw po yung district engineer ng mga kontratista daw po ng Batangas. No? Para ho bayaran, suhulan po siya Congressman Leviste. So, I think very important na makita ho natin sino mga kontratista na ito. Nagpapagamit ba ito pong district engineer na nakakulong po ngayon dito po sa ganyan pong mga action. Kong, good luck ha. So Thursday, ano oras to, Kong? Panonoorin namin, abangan namin. Alas 9 po ng umaga 9 sa darating pong Martes. Martes. Okay. Thank you. Thank you, Kong. Congressman Terry Ridon, thank you so much. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga po.